Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara Sir Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol po dito kay Chinita Princess sapagkat meron na namang bagong issue ngayon na mainit na pinag-uusapan sa social media. May kinalaman po ito sa kanilang dalawa ni Vice Ganda. Pero bago po tayo magsimula, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan sa baba para maging updated po kayo at ma-notify sa mga susunod nating chika tungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! And ngayon naman, dumako po tayo sa pagbabasa ng comment mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga balita. And ang comment nga na napili natin basahin ngayong gabing ito mga kakimpaw ay nagmula po dito kay Ginang Edita Dungog. Magandang gabi po sa inyo, shoutout. Ayun dito sa kanyang comment, mga sira, ba't pinipilit niyo si Kim kay Gerald? Bakit makulit kayo? Ikaw na lang magpartner kay Gerald. Bakit lagi na lang ninyong gustong ipareha kay Gerald? Dili mi gusto. Basta Kimpaw lang. So may kinalaman po ata ito sa pagre-request pa rin na magbalik tambalan ng Kimerald, mga kakimpaw. Marami pa rin kasi talaga ang gustong-gusto po na magbalik tambalan ng Kimerald kahit na paulit-ulit naman si Kim na walang no relapse, na kalimutan na ang past is past. And yung iba hindi lang po siniship na yung balik tambalan kundi talagang gusto nila magkabalikan ng Kimerald. Kasi what if daw silang dalawa talaga ang nakatadhana. Dahil si Kim ay hindi pa naman po kino-confirm na yes kami na ni Paula Avellino o gano'n, wala pa namang pa gano'n. Si Kim Chu, inassume nila na single pa rin si Kim, and si Gerald naman daw open na single siya. So nasa isip nila both single, so why not? Sila pala talaga nakatadhana sa isa't isa, may mga paganyan. Pero tayo mga Kimpawlansya, syempre, alam natin kung ano ang tunay na relasyon nila Kim and Paolo. Dahil lagi tayong nakatutok sa kanila. So, kasi sila walang idea or sadyang pinipilit na lang nila mga kakimpawa. Samantala, dumako naman nga tayo ngayon dito sa mainit na pinag-uusapan sa social media. Ang tungkol po dito sa issue ni Vice Ganda and Kim Chu ngayon. So kahapon nga kasi mga kakimpaw, nakalimutan pong pasalamatan ni Vice Ganda si Kim. So ito yung pinanghihimutok ng mga fans ni Chinita Princess ngayon kay Vice Ganda kasi ang dami nila, 'di ba? Halos nabanggit lahat. Isa-isa, pati yung mga baguhan, nabanggit, pero si Kim na anak-anakan niya, hindi po niya nabanggit. Hindi niya pinasalamatan. So, nagdamdam ang ilang mga fans, of course. Ilan lang naman, di naman lahat kasi mga kakimpaw. And ako, sa totoo lang, kanina ko pa tinatansya yung sarili ko kung ano yung magiging reaction ko. Kasi una, ang reaction ko talaga yung nasaktan na hindi po nabanggit si Kim. Kasi lahat to nabanggit talaga. But at the same time, andun yung pangunawa na baka na-block lang si Bimmy Vice. Kasi kapag nandyan ka, overwhelming yung pakiramdam mo na na tumatanggap ka ng award, di ba? So, minsan, nabablock ka na yung isip mo. Baka talagang sadyang nakalimutan or baka naman di sinasadya, andun yung pangunawa pa rin. Kahit nasasaktan, nandun yung pangunawa. Pero meron pong ilan na talagang hindi po napigilan ng kanila pong emosyon at nag-post sa social media ng pagka-disappoint kay Vice kasi nakalimutan si Kim. Ang kaso mo lang, dahil nga nakatag si Vice Ganda, di ayon, nabasa nga ni Vice. Alam niyo naman si Vice, patolera po yan ng mga post against him. Lalo na pag alam niyang wala siyang ginawang masama, mga kakimpaw. So doon ako napaisip na siguro sadyang nakalimutan niya lang para mag-post siya ng ganito, mga kakimpaw. Kasi nga, kinold out siya, bakit ganon, ang daming
pinasalamatan si Kim ang bukod tangi. Minsan nang nakalimutan si Kim, 'di ba? Na isama sa mga host. Yung parang alam mo yung pakiramdam na bakit lagi kang nakakalimutan? Bakit? Araw-araw ko naman pumapasok, napakasipag mo naman pumasok sa Showtime. Hanggat kaya, ayan, at available si Kim, talagang hindi niya pinapalagpas na pumasok ng Showtime. Napakasipag ni Kim, di ba? And as a fan, mga kakimpaw, and doon na tayo dun sa hindi ba tumatatak sa isip ng mga tao si Kim na bahagi siya ng Showtime. Bakit bakit laging hindi siya kasama? So nasasaktan tayo as a fan. Pero pinatulan nga ni Vice ganda ang post ng isang fan. And sabi nga niya ay the toxicity of these fantards. And nakatagpo si Prinsesa Chinita or si Kim Chu. Tinag niya si Kim na para pang sinasabi na pagsabihan mo naman ng mga fans mo, Kim, kasi ang toxic, parang gano'n. Ang post kasi ng My Kim Pao Heart is strange how someone could forget to mention her name when she's an essential part of the show, one of the main hosts, while the newer ones were mentioned. Ayan, nakatag si Vice ganda dito, and then may pa-hashtag tong plastic I think doon sa hashtag plastic doon nag-react si Vice. I think siguro pakiramdam ni Vice, ayun, na blanco lang naman. Kasi nga iniisip niya ng todo, baka kasi may nakalimutan pa siya pero wala na daw talaga. Siguro ang basa ko dito is sinasabi niya na nakalimutan lang, natawag ka na agad na plastic. Parang gano'n. Parang tapos sinusumbong niya kay Chinita Prinsesa para pagsabihan ang fans. Pero syempre, iba-iba naman po kasi tayo ng pagtanggap ng mga ganitong bagay, mga kakimpaw. So may iba't ibang reaksyon talaga mula sa mga fans. Lalo pa nga't hindi pa humihilom yung sa mga fans doon sa electric Spider-Man issue, mga kakimpa, kung saan feeling nga nila pinapahiya po si Kim, pinagtatawanan parate sa Showtime, gano'n. Tapos, ayun nga, minsan siya nakalimutan sa letter, tapos eto na naman, nakalimutan na naman siya, mga kakimpaw. Yung damdamin ng mga fans na pasobra sa pagmamahal, di ba, kay Kim? Siyempre, nasaktan talaga. Kumbaga, hindi mo kailangan na i-invalidate yung feelings ng isang tao, ng isang fan dahil doon. Kasi nga nasaktan. Why not admit na lang na nagkamali, na may nakalimutan talaga, gano'n. Idaan na lang sa joke ang lahat. Wag nang pumatol sa mga fans kasi normal reactions ng mga fans masaktan. Sabi nga dito, tama kasi kung babalik na rin ang nangyari. Tapos si Kim makatanggap ng award, then si Vice hindi nabanggit. Anong mararamdaman ng supporters niya? Same language din kay Kim, magagalit. Ayun. So, ganun din naman siguradong gagawin ng fans ni Vice, no? I-call out si Kim. Lalo pat si Kim talagang lagi pong nababatikos yan. So, kukuyugin si Kim na naman ang masama pag nagkataon. Iba talaga yung level, no, mga kakimpawa. Kapag kasi Kim, talagang durog na durog sa bashings. Pero pag iba, okay lang. Hindi pa rin sila may kasalanan. Pero pag si Kim ang may kasalanan. May kasalanan. So, tama naman nga, di ba, mga kakimpaw, kung babalik na rin natin. Iko-call out din ng fans ni Vice, si Kim, bakit hindi nabanggit si Vice. Sabihin pa nila, si dinami-rami ng host. Si Vice pa talaga yung nakalimutan. Di ba? Dapat unang-una yan, mag-aano pa yan sila. Dapat unang-una nga yan. Kaya, ang kawawa dito si Kim, mga kakimpaw. Kawawa talaga si Kim dito. Kaya dapat iniintindi na lang yung gano'n, yung pakiramdam na gano'n ng mga fans. Kasi kahit sino naman, talaga 'di ba? Kahit ibang fandom, lalabas ng saloobin. Wala namang masama kung minsan i-admit yung pagkakamali, 'di ba, mga kakimpaw? Pero bakit parang malaking kasalanan na kapag
nagsalita ka, panaglabas ka ng iyong opinion na para bang wala kang karapatan na masaktan na. So kayo guys, anong inyong say patungkol dito? Comment ka lang po dyan sa baba. Nagadito lang muna ating update. Maraming salamat po sa pakikinig. Kita kas po muli sa susunod nating chika. Maraming salamat. Ingat po palagi.